Epektibo ngayong araw ang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang resignation. Ipinalit naman sa kanya si Transportation Secretary Vince Dizon, si Clay Salpardilla sa detalye. We'll try to find out. Isang araw lang matapos magmatigas at manindigan ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi aalis sa kanyang pwesto bilang pinuno ng ahensya para harapin ang masalimuot na problema sa mga proyekto kontra baha. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Epektibo ngayong araw. Wala na si Bonoan sa DPWH matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng mainit na issue sa maanomalya o manong flood control project at panawagan na sibakin ang opisyal. Hindi pa malinaw kung bago ang isinumiteng resignation letter ni Bonoan o liham na ipinasa noon pang Mayo kung kailan inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang gabinete at mga pinuno ng ahensya ng gobyerno na magpasa ng courtesy resignation. Pero ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, walang expiration ang mga courtesy resignation. Lahat ng itinalagang opisyal ng presidente ay naglilingkod para sa kasiyahan ng Pangulo. June 30, 2022, nang italaga ni Pangulong Marcos bilang pinuno ng DPWH si Bonoan. Mula July 2022 hanggang May 2025, papalo na sa 545 billion pesos ang inilaang pondo sa mga flood control project. Pero paulit-ulit na nagdurusa ang maraming Pilipino sa matinding baha. Paano ba naman kasi ang ilang proyekto, bara-bara at guni-guni lang pala na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Bonoan? Si Pangulong Marcos, itinalaga si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno ng DPWH, kapalit ni Bonoan. Direktiba ng Pangulo, linisin ang ahensya at tiyakin ang maayos sa paggamit ng pondo para sa kapakanan ng taong bayan. Inatasan naman si Attorney Giovanni Lopez na maging acting secretary ng Transportation Department para masigurong walang maantalang serbisyo. Kasabay niyan, bumuo si Pangulong Marcos ng Independent Commission para imbestigahan ang katiwalian sa flood control projects. Target nitong magsagawa ng komprehensibong review sa mga proyekto, tukuyin ang mga irregularidad at mga tiwaling individual na salarin sa mga ghost at substandard na proyekto kontra baha. Clay Salpardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.